Doc, ano po ba yung mga pangunahin po na risk factors na nakakaapekto po sa head and neck health? Lalo na po para sa mga kagaya po namin, nasa broadcast industry, mga teachers. Go ahead po, Doc. Well, primary pa rin ng mga risk factors natin for head and neck health is still tobacco and alcohol. So yung YOSI, it's been proven na cigarette smoke actually does cause cancers. Pag-inom ng alak, no, dapat moderate natin. And of course, ngayon nagkakaroon tayo ng trend lalo na sa mga younger more sexually active individuals, no, yung tinatawag na HPV infection. Because HPV or yung human papillomavirus has been proven also or has been linked to certain cancers ng head and neck tulad ng for example cancer ng tonsils or cancer ng oral cavity. So pwedeng mag-cause siya ng cancer. Ayan, no, Okay. attorney. Detalyado. Okay, Doc, very, very clear. Oo, Miss Annie, itanong ko lang kay Doc. So, very clear naman yung iwasan Yep. natin yung YOSI or yung alcohol, Alcohol. konti lang. And then sinabi po niyo yung HPV infection. How do we get that? And what is the meaning of HPV infection po? HPV stands for human papillomavirus. It's a virus that is commonly Okay. found, no? Usually natatransmit siya sexually transmitted, although it can also be transmitted sa mga professions na high risk tulad namin, no? For example, kami we see patients a lot, binubusisi namin yung bibig, binubusisi namin yung ilong. So we could also, get that kung hindi kami protected. Usually yung subtype 16 is what usually is linked to oral cavity cancers and cancers of the tonsils. So etong HPV is preventable. So marami naman tayong vaccines for that, and vaccines can actually help, decrease the risk factor natin for acquiring yung HPV infections. Okay, follow-up question na Attorney Dot. Ayun. Doon sa sinabi mo, very Yes. important question ang ginawa ni Yes. Attorney Dot. Mm. Where can we get this vaccine, Doc Jim? Ito ba ay binibigay ng It's- libre ng government o ba doon sa mga interested? Paano sila po matuturukan? Saan nila pwede itong makita, mabili or what? Anong nire-require dito po? Actually, they can consult an OB, gynecologist, or pediatrician, or sa mga hospitals natin, like sa Manila Med, we do offer the HPV vaccine. Ako, I got myself vaccinated. Nagpabakuna ho ako sa pedya ng anak ko ho. So nagpasabay na ako na nag-vaccinate yung daughter ko. Nagpa-vaccinate na rin ako kasi I'm in a high-risk profession. Binubuklat ko, binubusisi ko yung bibig ng mga patients natin, and that's part of trabaho ko. So I did get the vaccine. So, ibig sabihin, Attorney Dot, kahit anong edad, pwede ito? Hindi lang sa mga bata, pati sa mga katulad namin na lumampas na kami ng 40. Way back 25 years ago. Sige po, Doc, go please. Oo. Ano po yun? Hindi. Anong Oo. mga edad? Lahat ng edad? Actually, as young as 9 years old, it's already recommended. And even sa mga adults, even sa males, hindi siya limited to women only, no? Kahit sa mga lalaki ho, it's very important we also get ourselves vaccinated and be educated na important din yung vaccine sa mga lalaki. Kasi Yeah, hindi lang naman siya risk factor for sa mga babae, but pati sa mga lalaki din ho. Okay. Attorney Dot, baka gusto mong sundan? Meron ka pang hihabol na tanong tungkol niyan? Yes. Okay na po? Hindi, Yes. Actually, Miss Annie, i-comment ko lang yung sinabi po ni Doc na nakukuha po yan sa sexual intercourse, no? So, paalala lang po sa ating mga nanonood sa atin na, yung papalit-palit ng partner or kumukuha lang ng sexual partner kung saan-saan na hindi naman nila kakilala, mag-ingat po kayo dahil lagi po namin naririnig yan ni Ma'am Annie sa mga guest po natin na doctors. Ang dami pong pwedeng makuhang sakit sa mga sexual intercourse ninyo na Mga hindi tapat na siguro, lalaki na may Oo, asawa din, di yung ba? marami- oo, maraming partners, di ba? Yung That's mga correct. binabayaran, kaya mag-ingat po kayo ha. Ayan na. Yes, that's very good. HPV. Sige, Yeah. Miss Annie. Magandang Go ahead, Miss panawagan Annie. yan. Ayan, okay. Now, Attorney Dot, dahil importante, as mentioned earlier by Doc Jim, yung early detection
O gaano ba kadalas dapat magpa-check up? Kailangan ba sa ENT specialist talaga, yung mga katulad nyo, Doc Jim? O pwede rin sa iba? Sige po, Doc Jim, please. Thank you. Actually, hindi naman specific sa amin lang talaga yung magpapakonsulta. Any actually medical professional can handle naman po. Kahit yung mga um, GPs natin no sa community, mga doktor natin sa provinces, as long as may napansin tayong something wrong sa head and neck natin, makapagpakonsulta na kaagad. Ideally, for general wellness checkup every year, 6 months to 1 year is okay for screening. Ako, I follow the 1 year rule. So every year I go for my general health checkup. 1 year is actually sufficient. But if may mga napansin tayong kakaiba, tulad halimbawa may biglang napansin tayong kulani, or ear pain na hindi nawawala, or hirap sa paghinga na hindi nawawala, ubo na hindi nawawala, we should seek consult kaagad para at least as early as possible maagapan natin. Doc, okay, this is a very important question kasi alam nyo naman po, minsan may mga matatanda kung ano-ano pong mga sinasabi po sa atin na ganyan, ganito bawal, ganito mangyayari sa'yo. Doc, once and for all, ano po yung mga mali po na akala tungkol sa head and neck health na kailangan po nating itama? Galing po sa inyo as an expert on ears, nose, and throat. Go ahead po. Actually, yung mga maliliit na bagay na binabaliwala, yun talaga. Yung mga tipong, ay, ano lang yan, it's just a kulani lang yan, hindi naman ho yan problem, maliit lang yan. Wala. Yun, number 1 ho talaga yan. Number 2 is yung mga maling akala na kapag na-biopsy or kapag na-examine, mas lalong kakalat yung cancer. Isang maling akala ho yun. Kasi ang pagbabiopsy or pag-examine or pagtetest doon sa isang kondisyon ay actually helps us na maagapan siya ng mas maaga. Kasi kung halimbawa hindi natin siya tinest, hindi natin siya biopsy, for example, kung cancer man siya, kakalat at kakalat ho yun. Pero kung naagapan natin siya, nalaman natin siya kung paano siya ma-address, mas better ho yung outcome natin. Ayan, Okay. okay. Doc, yeah. Miss Annie, follow up ko lang kay Doc. Yes. Okay. So, Go, please. sinasabi ni Doc na yung mga nodule siguro or whatever, kailangang i-biopsy para malaman natin kung may mas malaking problema. But I think, Doc, the reason why many people don't do that is because they are scared. By just hearing the word biopsy, they are already scared. Can you please tell them about what biopsy is, how is it done, and why we should not be scared to have a biopsy? Sige po, Doc. Okay. Actually, totoo po yun. I have a lot of patients na lumala yung problem. And when I ask them bakit na hindi siya naagapan beforehand, ang parating sagot is natatakot po daw sila sa biopsy. And ang madalas ang sinasabi nila is, Doc, kapag na-biopsy po kasi kakalat. Actually, it's a very big misconception. Hindi ho siya totoo. Kasi pag biopsy natin siya, it helps us with the diagnosis at malalaman natin kung paano siya maagapan at ma-address. So yung pagbabiopsy actually is kukuha tayo ng maliit na sample doon sa bukol or sa kulani at ipapasuri natin ito sa laboratory para malaman natin kung ano siya. So for example, How is sa it kulani done? or sa thyroid, yun ho. Ha- Sa How is thyroid it or sa done? kulani, meron tayong needle or karayom, 10cc syringe. Tutusok tayo doon mismo sa thyroid or sa kulani, and then kukuha tayo ng laman, ilalagay natin siya sa slides, at ito ay ipapasuri natin sa laboratory. Usually the results will range anytime from 3 days, as fast as 3 days, and to as long as a week or 2 kung medyo kailangan siyang suriin ng mabuti. Mhm. Ayun. Tuturukin Kaya ng naman pala kakarayom. natatakot. Oo, Miss Annie. Kaya pala. Yes, so Pero hindi naman yan masakit, Doc, di ba? Kailangan po kasi masabi natin sa mga nakikinig sa atin na hindi naman yan dapat Hindi naman katakutan. masakit. Sige po, Doc.
Actually, depende talaga sa pain tolerance. I have patients na sinasabi, Dok, hindi naman siya masakit. Sabi niyo parang kagat ng malaking langgam. But may mga patients ako na sa, Dok, parang malaking langgam. But more or less, hindi naman siya ganun ka masakit actually. May konting Ayan. discomfort siguro. Okay, that's the word, discomfort. Ayan. Ito, Okay. mayroon pa akong tanong, attorney. Punta naman natin, ano ba yung mga preventive habits para mapanatiling malusog ang ating mga lalamunan, ang ating tenga, sinuses, at oral cavity natin, Doc Jim? Okay, well, sa tenga, number one talaga is iwasan siyang kalikutin. The more kasi natin kinukutkot yung tenga, the more natin siya kinakalikot, the more nagkukos ng infection or problem. Sa ilong naman, iwasan natin of course yung pagyoyosi or yung mga second-hand cigarette smoke. Or for example, kung hindi ganun ka maganda ang air quality natin tulad ng mga nakaraang araw sa Metro Maynila, no? Magsusuot tayo ng mask para hindi natin ma-inhale lahat ng mga toxic fumes, no? Sa atin namang lalamunan, of course, mas maganda we keep hydrated. And of course, overall health natin like cardiovascular health kasi hindi lang naman yung head and neck ang apektado but also the entire body. So we eat healthy, we make sure we're hydrated, huwag matakot ho sa sunscreen, lalo na sa mga lalaki. Minsan kasi narinig ko yung mga patients kong lalaki, Dok, ayoko mag-sunscreen kasi nakakabawas ng macho. Actually, hindi naman pumipili ang skin cancer kung lalaki kayo or babae. If you're exposed to the sun, mas mahalaga maprotektahan yung balat natin.